Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, Vice President Sara Duterte di nakapagpigil, binasag ang katahimikan. Pastor Kibuloy, Pres Marcos, yan mga kababayan ang ating alamin. At bibigyan ng komento mula po ito kay Banat ng Bayan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, share lang po ulit natin si President Bongbong Marcos Jr. ay mukhang ipinagtanggol na itong si Torre. Akala ko ba walang pakialam or walang kinalaman ang Malacanang ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, di ba? Nung kahapon yata yun, naglabas siya ng statement na walang kinalaman, no? Ang Malacanang dyan sa ginagawa ni Torre. Yan daw ay sabi niya ay full police operation. Pero bakit ngayon itong si President Bongbong Marcos Jr. ay todo ang pagtatanggol dito kay Torre? Yan, isa po yan sa ating bibigyan din ng komento mga kababayan. At eto pa, eto iyak na, ito ang magpapaiyak kay Torre, hindi lang po kay Torre, maging kay Marbel, DILG Secretary Abalos, no? Ito po yung magpapaiyak. Korte Suprema nagsalita na at nagbigay nga ng pinayagan na, no? Yung KOGC na paalisin itong mga kapulisan dyan sa KOGC compound. Yan din mga kabayan, bibigyan rin po natin ng opinion yan, no? Ng komento. At eto ang pinaka the best mga karibin natin. Vice President Sara Duterte, binara si Castro mismo doon sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Nako, Castro, di ba? Nung isang araw, kagabi yata yun nilabas natin, di ba, yung sinasabi ni Castro na bubusisiin natin, bibirahin natin yung mga kurap, ano pa yun, si Vice President Sara Duterte, yung 125 million na budget ng confidential fund. Ito lang yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Mamaya ipaparinig ko po sa inyo mga kababayan. Pero eto na, para hindi na tayo tumagal na masyado, ito na po. Ito po yung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. Nagtatanong po si PBBM, mayroon bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. Sinagot niya rin yung sagot niya, yung tanong niya. The reason we did this was so that we could maintain the peace. Yan mga kababayan, para magkaroon ng kapayapaan. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure, no? And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Lahat ng pumapasok na pulis hindi armado. Yan mga kababayan, walang baril at kahit isa. Hindi kami gumagamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganon. So yan mga kababayan, yan po yung naging pahayag ni PBBM patungkol po dito. So, in short, mga kababayan, no, pinagtatanggol niya po si Torre. Dito sa statement na ito, pinagtatanggol niya po si Torre at sinasabi niya, there is no human rights violation sa ginawa nilang paglusob doon sa KOJC compound. Kung ganun pala, bakit contrary sa sinasabi ni PBBM yung naging desisyon ng korte? Ito po yun mga karibin natin, no? Ang naging desisyon ng korte ay pinanigan po yung KOJC mga kabayan na palayasin, paalisin na itong mga kapulisan dyan sa compound nila.
Ito, pakinggan po natin yung balita at talagang nasupalpal po dito si PBBM. Kasi kung wala naman silang human right violation na ginawa, di sana kakampi nila ang korte, di ba? Eto, pakinggan po natin. Go. Kung di si Attorney Israelito Torrio ng Legal Counsel ng KOJC na meron po tayong breaking news mga kababayan, pakinggan po natin ito. Good afternoon, Attorney. Yes, sir. Ngayon lang po talaga, around 6 minutes ago, 2:02 p.m., meron pong inisyu ang Regional Trial Court Branch 15 na temporary protection order po. Wow. Ito po yung petition natin noong July 1, 2024. Grinan po niya ng temporary protection order. Iba ito sa final ko kanina na Iba pa. temporary and prohibition. Yes. Okay? And granted po itong ating temporary protection order, no? Sabi ng korte, hence this court under the current situation, no, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or commission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades to bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioners' religious, academic, proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. The Office of the Clerk of Court, Regional Trial Court 11, is directed to immediately serve this order to any senior PNP 11 commanding officers present with premises of KOJC and GMA CFI compound and at the regional office. So ordered. So immediately executory po ito, Ka-Eric. Yes, sir. Alhamdulillah. Praise God. Alhamdulillah. Praise God. Oo. So sana implemented ito kaagad kasi immediately executory po ito. Mabuhay ang katarungan, Attorney Torion, and I believe Yes. when you told me there is hope in justice and there is hope in the legal process, and congratulations for all the sacrifices that you have shared with Kingdom of Jesus Christ for bringing justice before the bar of court. At ano pong epekto Attorney. nito, Attorney, sa ngayon sa kasalukuyan? At ano po ang gagawin nila? Kailangan na sila dyan. Sinabihan po natin sila, Ka-Eric, you are no longer welcome. Ito po, korte na po nagsabi, you are really no longer welcome. You are free to leave. You are ordered to leave. So, yun po ang ay pinaremove lahat ng barriers, lahat ng posibleng makapaghinder ng ating religious, academic, and proprietary rights. Very Pinapaalis po doon. So, dapat po ay umalis na sila kaagad-agad. Otherwise, pwede po silang ipa-contempt, pwede po silang ipapriso po. So yan mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Palakpakan po natin ha. Tagumpay ang KOJC laban po dito kaya naghahari-hari ang tore. Yan mga kababayan. Saan na nga po yung sinasabi ko kanina, salungat po yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. wherein sinasabi niyang walang violation ng human rights, no? But the court says, umalis na kayo diyan. Ano bang ibig sabihin niyan? Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at marahil yun po ang opinion ng ating presidente against the opinion of the court. Yan mga kababayan, no? Ito hindi yun opinion ha, decision pala, decision of the court. Kasi pag sinabi nating opinion, public opinion lang yun. Diba? Yan, decision talaga yan ng korte at batas po yan, ha? Na dapat sundin ha? Ng mga kapulisan. Yan, goodbye, Tore. Okay. At ito na nga mga kababayan, ito si Vice President Sara Duterte binira. Itong si Castro dito sa pagdinig ng kanyang budget. Ito mga kababayan, pakinggan po natin. 22 seconds lang ito. I do not understand bakit a person convicted Tama. of child abuse is still sitting Nako. the seat. Point of Ang order, House of Chair. Ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang gang order. I
I do not understand. So yan, nag-react agad si Raul Manuel, mga kababayan. Dinadivert daw yung issue patungo sa kanila. Malamang mga kababayan, no? Kasi, nandyan kayo eh. Iniimbestigahan nyo yung Vice President Sara natin. Pero, wherein, wala kayong mga credibility to question. Di ba? Our Vice President. Kasi, kayo mismo, convicted kayo. Di ba? Like for example din doon sa nangyari sa upper chamber, di ba? Kaya Senator Jinggoy Estrada at kaya ex-PDEA agent Morales. O, di ba? Hinahanap yung credibility ng isang mambabatas or guest speaker. Or ano pa man yan, di ba? Na nandyan sa Kongreso at Senado. Which mga kaubayan, sino po ang mas credible, mas may credibility kay Castro at kay Vice President Sara Duterte para duro-duruin nila ng, di ba? Kulang na lang durugin nila si Vice President Sara Duterte dyan sa paulit-ulit na issue na yan na 125 million confidential fund. Nako. Yan mga kaubayan, ano po ang masasabi nyo dyan? Buti nga sa'yo, Castro, di ba? Ito na mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. May nabasa ako mga messages, mga comment after si VP Sara ay naglabas ng official statement tungkol sa nangyayari sa KOJC compound. Sabi ng ilang tao, sinisisi nila si VP Sara. Na hindi dahil kay VP Sara, hindi sana maluklok bilang presidente si Bongbong Marcos. Kasi yung ibang mga Pilipino, or mostly ang mga Pilipino, or 31 million na mga bumoto kay VP Sara, ay bumoto sila kay BBM dahil kay VP Sara. Kaya parang Kaya nga mga kababayan, humihingi po ng patawad, no? Itong si nagsusori po sa ating lahat, no? Maging kami nagamit rin itong di ba? Sinuportahan din na namin ito si PBBM, di ba? Balikan niyo yung mga vlogs namin, no? Sumuporta. Yung iba, hindi. Like Banat Bayan, Banateros, hindi po nila suportahan. Pero dahil nga mahal natin ang mga Duterte, sinuportahan po natin. Yung aminado po tayo dyan, mga kababayan, no? Hindi po tayo nagmamalinis patungkol dyan sa pagsuporta kay PBBM. At malamang sa malamang ikaw na nanonood ngayon, ay ganun ka rin, di ba? Dahil sa pagmamahal mo sa mga Duterte, ay napasuporta ka na rin kay PBBM. At dahil nga dyan, nagsusori na po, no? Pasensya naman po kayo. Hindi naman natin akalaing lahat na mangga itong sinuportahan natin Diba? Hindi po natin inakala na mga mangga pala ito. Maaasim na mangga. Diba? Kaya humingi na po ng tawad si Vice President Sara Duterte dyan. Sana po ay mapatawad nyo. Mapatawad nyo si VP Sara, maging kami. Baka may isa dyan na nabudol ko, di ba? Na bumoto kay PBBM, pasensya na po. Okay? nagtampo ang ilang mga netizen. Sinisi nila si VP Sara. Dapat nga bang sisihin natin si VP Sara sa nangyari ngayon? Humihingi naman ng patawad o kapatawaran si VP Sara sa KOJC members na kung saan ay nakaranas ngayon ng panggigipit ng mga pulisya. Sabi ni VP Sara sa kanyang statement kagabi, sabi niya dito, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which lead to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. These acts are not only blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we, Filipinos, place in every institution sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba
ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pag-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Pwede mga kabibig. Lumagpas na sila sa ang tawag niya constitutional rights ng mga tao. Inhumane ang ginawa ng mga pulis na ito. Kaya sabi ni VP Sara, kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ. Take note, 8 million ha? 8 million Ang maganda lang dito mga kababayan, dito sa mga Duterte, especially kay Vice President Sara Duterte, sa ginawa niya ngayon mga karibin natin, we can see, no? That she is honest mga kababayan. Naging honest lang po siya sa sarili niya, no? Dito sa paghingi ng sorry, no? Sa KOJC kung bakit binoto pa nila si PBBM. No? So honest lang po siya mga kababayan, which is good, no? Para sa atin, kung siya man ang magiging presidente, kasi expected na po natin, no? Na kung may kasalanan man, or may nagawa silang hindi maganda, aamin po sila. Unlike, no? Sa ibang mga politiko, ipalitiko, at korap politiko, sa ating bansa, kitang-kita mo na, no? Kitang-kita mo na kasama, may video, may picture, hindi pa umaamin, no? Isa lang naman po ang sinisigaw ng taong bayan, eh. 'Di ba? Magpapulburon test. Until now, mga kababayan, hindi natin alam, no? Kung bingi ba itong gobyernong ito, yung administrasyon, o nagbibingi-bingihan lang. Bulag ba sila? Pero congratulations pa rin, PBBM. Ang taas ng trust ratings, no? Tumaas, 71% mga kababayan. Naniniwala ka ba? O yung iba ini-screenshot pa di ba? Doon sa News 5 yata yun Ini-screenshot pa nila yung mga reaction, no? And mostly, mas marami pa yung reaction na tawa kaysa doon sa heart, no? Pag sinabi kasi nating heart, talagang you believe the news. You believe that PBBM gets 71% sa survey. Pero mas marami po ang tumatawa. Mas marami pang tinatawanan lang yung survey na yun. Ibig sabihin mga kababayan, the survey doesn't reflect sa talagang gustong-gusto ng taong bayan na iparating sa gobyerno, di ba? Kung 71%, edi mas marami pa sana yung nag-heart kaysa sa po doon sa tumawa. Di ba? Well, anyway, mga kababayan, kanya-kanya naman yung opinion. No, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan na ang inyong opinion, reaction patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.